Nasa linya po ng ating komunikasyon si Ginoong Leonardo Montemayor, dati pong DA Secretary at ngayon ay Chairman po ng Federation of Free Farmers. Sir, magandang umaga po sa inyo. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Opo, good morning din sa inyo at saka lahat po ng sumusubaybay sa program. May tanong po ang ating mga kababayan kung posible, ideally ba itong panukalang pagbuhay nga dito sa panukalang half cup of rice? Maganda po yung kanyan, maganda po yung layunin niyan. Kasi dahil kadalasan na marami po tayong hindi inuubos. Pag nag-order po tayo ng kanin sa mga restaurant, o pati sa bahay, nagluluto po tayo ng kanin, kadalasan hindi po naubos, natatapon lamang. O binibigyan lang po halimbawa sa mga baboy bilang po nila, pagkain. So, ito pong idea na especially sa mga restaurant, ganyan, imbis na full cup, kalahating cup lang pong isa-serve. It's a good idea po para maging mas may disiplina po tayo at maging mas matipid sa pagkonsumo po ng kanin. So makakatipid din po tayo siyempre sa gastos po natin para diyan at nakakaiwas din po tayo sa mga sakit kagaya po ng diabetes. Pero posible bang maisabatas ito? Hindi ho ba mahirap? Opo, dapat pag-aralan ng mabuti po yan dahil unang-una kung isasambatas natin yan, isa pong magiging issue paano natin ipapatutupad yan. At halimbawa, lahat ba ng mga restaurants, pati mga karinderya, pati po sa mga public market po natin, marami pong kumakain doon, kasama rin po ba yan? Masasakop po ba ng panukalang batas yan? Assuming na magkakaroon ng batas, paano po natin patutupad? Sa dami po ng eating establishments sa buong Pilipinas, paano mo huhulihin yung mga lalabag po sa nasabing panukalang batas? So magkakaroon po talaga ng implementation issues pagka naging batas po yan. At isa pa sa mga question nila, kaya ba ipinapanukala ito dahil nagmamahal na yung nagmahal yung mga presyo ng ating mga bigas. Kaya kailangan magtipid. Kailangan ipatupad itong half cup of rice. Kaya pinapanukala ito. Ay parang hindi naman po yata tama yung rason na ganon. Kung nagkukulang po tayo sa bigas na lokal, ang solusyon dapat yan palakasin po natin ang local production natin. Mag-supply tayo ng mas maraming patubig, mga binhi at iba pang mga kasangkapan para yung ating mga magsasaka po lalo pong mapalalakas po nila kanilang local production. Huwag po natin ibabawi po sa mga consumer natin sa pamamagitan po ng lower consumption ng rice. Well, considering na mga Pilipino kasi mahilig sa kanin Alam po ninyo, talagang pag sinabing meron pa ngang mga tindahan o mga restaurant na nag-o-offer nga ng only rice. Paano po yun? Magagalit itong mga Pilipino, mga kababayan natin na gustong-gustong kumain ng maraming kanin. Opo, may punto kayo dyan dahil lalo na po sa mga pangkaraniwang natin. Mga manggagawa, maging sa bukid o sa mga syudad, pati po yung mga mangisda natin, yung pong kanin talaga, pangunahing pinagbumula ng kanilang enerhiya yung sinasabing carbohydrates. So basta may sapat na kanin, mag-a-adjust na lang po yung tao, siguro konting bagoong dyan, kung minsan, di ba, o konting ulam, busog na. So dapat maging maingat din po tayo dyan na siguro din importante magkaroon po ng karapat-dapat na information drive, information campaign para magbigay po ng kaalaman sa ating mga mamayan. Siguro starting habang bata pa yung ating mga kapwa Pilipino
na maganda po magtipid at saka maganda rin po yung iwas po sa mga sakit pag sumobra po ang konsumo po ng kanin. So yun po. So dapat may information drive din diyan. Tapos ultimately ang decision o as to gaano kalaki ang i-order na kanin ay dapat nasa consumer po yan. Pero makakatulong din po kung pag magkaroon ng ka-serving sa mga kainan, bis na palaging po, yung buong buong platito o plato ng kanin ang isa-serve, siguro kalahati muna. Ngayon, kung kulang sa iyo, di mag-order ka pa ng talagang half cups po ng kanin. Oo, pero epektibo ba para po sa inyo? Epektibong paraan po ito para walang masayang na kanin? Sa akin, remains to be seen yan eh. Dahil, nasanay na po tayo mga kumain ng marami eh. Na lalo pat nag-order po tayo buong cup. So, as I said, importante po dyan yung information campaign para maiparating sa ating mamayan yung pong benefits ng mabawasan po natin ang servings po natin ng kanin. At saka, baka mas mainam po na approach imbis na agad-agad po nating idadaan po sa pilitan, sa pamamagitan ng batas, magkaroon po tayo ng mga parang incentive-driven campaign. So, halimbawa, mga restaurants po na mag-offer po ng half-cup servings ng kanin, depende lang kung anong pag-uusapan, ano kaya pwede pong ibigay na insentibo ang ating pamahalaan sa mga kainan po na magsasagawa po ng ganyan. As to what specific incentives, siguro remains to be discussed. Opo. Huli na lang mula sa akin, Sir Leonardo, bago ko ipasa kay Partner Admar, wala ho ba itong negatibong epekto sa mga magsasaka? Well, not necessarily kasi kung ano yung magiging pangailangan po sa market, handa naman po yung farmers natin na isupply yun. Basta lang mabigyan po ng sapat na ayuda din ng ating pamahalaan. Secretary, magandang umaga po. Si Admar po ito. Sir, kailangan pa bang, sa tingin mo, kailangan pa bang pag-aksayahan ng oras itong ganitong panukala sa Kongreso, sa Senado at sa Kamara? Hindi ba pwede itong ipaubayan na lang sa mga lokal na pamahalaan considering ang mga kainan, mga karinderya. Meron din karinderya na pwede kang maka-order lang din ng kalahating takal ng serving ng kanin po, sir. Opo, tama po kayo. Ang dami pong mga problema sa agrikultura. Maging po sa sobra-sobra nga ang inaangkat po natin bigas. In fact, this year, tinatayang abot yata ng 4.5 milyong tonelada po ng bigas ang ating pong angkatin. So, sobra-sobra po pumapasok na bigas. Yan po talaga ang malaking tama niyan sa ating mga magsasaka dahil napapababa po niya ng presyo po ng palay. Sana po yan ang mas bigyan pansin ng pamalaan. Paano po natin mabawasan po ating yung dependence po sa inaangkat na pagkain para naman makatulong po tayo sa ating mga magsasaka din at maitulak po yung tinatawag na kasapatan o self-sufficiency, lalo na po sa bigas. Opo. Kasi, opo. Kasi kung hindi ako nagkakamali. Siyempre, magtipid sa pagkain po ng bigas, pero that's only part of the solution sa ating po mga problema ngayon. Opo, kasi kung di ako nagkakamali po, Secretary, meron na rin namang mga LGU na nagpapatupad ng ganitong mga ordinansa, no? O siguro, paigtingin lang nila ilang gramo. Kung gusto nila talaga, ilang gramo ba yung half cup of rice. Pero marami ng mga nito. Meron mga akong narinig na isang panayam sa grupo ng mga restaurant na nagsasabi na okay naman sa kanila yung pagsiserve ng
kalahating cup ng kanin. So mayroon pang mas malaking issue na dapat pagtuunan ng pansin ang ating Kongreso dito at kabilang po dito kung paano mapababa yung presyo ng bigas po, Sir Leonardo, kasi balita po natin yung mga imported na bigas bumaba na raw yung presyo dyan po sa Vietnam, yet mababa pa rin po yung taripa po natin at hindi natin nararamdaman yung pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Tama po yun, na Kwan. Gawa nung, kung maalala ninyo, nung buwan ng Hunyo, ipinalabas yung Executive Order 62. Dati-dati kasi binabayaran na buwis ng importer ay 35% sa halaga po ng imported rice. Naging 15% po. Dahil po dyan, nagkaroon po ng anunsyo dati ang ating mga economic managers na in-expect nila yung presyo po ng imported rice at least pagdating po sa palengke, bababa ng 5 hanggang 7 piso per kilo. Pero base na rin po sa pag-aaral po ng Philippine Statistics Authority at yung pang-araw-araw po na karanasan ng ating mamimili, ang bawas lang naman po sa presyo ng bigas, kung lang, 40 centimos bawat kilo and yet, yung ating pong mga importer, nakatipid po sila ng mga, by this time, 12 bilyong piso. Kasi yan po ang kanilang natipid dahil bumaba po yung binabayaran po nilang taripa o bigas sa imported rice. Hindi naman po nila pinasa sa ating consumer yung savings nila na 12 billion. Sila pa nga, binursa po nila yon. So sino po ang nakinabang dyan sa record number of imported rice this year at mas mababang taripa? Hindi po yung publiko. Hindi po yung magsasaka dahil magsasaka lalong bumagsak po yung presyo ng palay. Yung pong mga importer trader. So sana po mali po yung ganyang klaseng patakaran na ang pinapaboro natin ay iilan lamang at karamihan po ng ating mamayan ay nagtutusa. Opo, at sabi nga ng mga netizen, nababasa natin sa mga komento, instead na pagtunan ng pansin yung half cup ng kanin na pwede naman niyang implement agad sa local level, why not itong solusyon na nila? Parang dinadivert lang daw nila yung atensyon. Pero meron pong nakikita. Tama po kayo. Pero still ko naman, legitimate naman po yung panukala. At hindi dapat yan ang pinakamalaking solusyon sa problema po natin sa pagkain. Opo. Sir, meron pong interventions na naman na nakikita ang ating pamahalaan. Yung 42 pesos na bigas, ibibenta po sa mga major public markets maliban sa mga kadiwa. Malapit na raw itong ipatupad. Do you think na lalo na kung present na ito sa mga public market, wala din itong kaibahan doon sa nagpatupad sila ng price ceiling? Do you think yung iba pang mga nag-retailer ng bigas susunod din dito sa 42 pesos? Ito ba ay sustainable po, Chairman? Well, unang-una po, it remains to be seen. Ano po? Kasi palagi naman sinasabi, bababa yung presyo po ng bigas. Actually, nung pang Agosto, ina-expect na po natin lahat, bababa nga po ng 42 to 45. Pero hanggang ngayon, wala pa po. So, pangalawa, yun din po, kung sustainable ba yan? Kasi baka naman yung pasa po ng ng presyo po ng imported rice sa ating mga retailer, mataas pa. At yun po. So, it remains to be seen kung maumpisan po yung 42 pesos rice na yan at ganong kahaba po ang PC ng ating mga retailers po para dyan. Opo, and maliban dito, kasi ang target natin dapat maramdaman buong bansa, hindi lang dito po sa Metro Manila. Kasi kahit na sa mga probinsya po, pahirapan din yung paghanap dito sa ganitong kamura na halaga po ng bigas. Hindi naman pwede na himukin natin sila, pumunta pa dito sa Metro Manila kasi may 42 pesos na. Tama ka, Marjan, no? Kasi
Actually, may mga ibang probinsya o mga kalungsuran o mga bayan outside Metro Manila, mas mataas pa nga ang bentahan po ng bigas sa palengke. Kung nagrereklamo po yung ating mga kababayan dito sa NCR, na mataas na po yung presyo ng bigas, in many parts of the Philippines, mas mahal pa nga doon eh. And yet, yung kanila pong kinikita, halimbawa yung ating mga minimum wage earners, mas mababa po yung minimum wage sa mga outside Metro Manila. And yet, ang presyo po ng bigas, mas mahal pa. So, talagang hirap na hirap po ang buong mamamayan po natin, especially even outside Metro Manila. Ayan, siguro, Secretary, Chairman, huling mensahe po ninyo sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Opo, ito pong problema ng yung presyo ng bigas. Hindi ko po rin maintindihan kung bakit hindi po nalulutas yan. Kasi sinubukan na po na lahat, di ba? Nung last year, nagkaroon ng price ceiling. At tapos, sandali lang po, sumuko na rin natin pamalaan dahil hindi po masustain ng mga retailers yung mga pagkalugi po nila. Bagamat nagbibigay po ng konting relief o ayuda po yung government natin at that time. Ikalawa, nagkaroon po ng record import volume ng bigas this year, already at 4.2 million metric tons. Malamang baka abot po yan ng 4.5 bago sa katapusan po ng 2024. And then tinakpas na po yung taripa from 35 to 15%. Bakit ang mahal pa rin ng bigas palengke? So tila ang dapat maging focus ng ating pamahalaan, itong mula po sa importer all the way sa retailer, malamang dyan po nagiging hadlang kung bakit hindi po natin natin maibigay yung mas rasonable at mas mababang presyo po ng bigas para po sa ating mamayan. Yan po ang dapat tutukan. Alright. Maraming salamat po, Chairman, sa inyong pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Mabuhay po kayo. Ingat po. Salamat din po. Walang anuman po.